Kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Magandang araw po sa inyong lahat. Reaction ng PH nagbabalik. Napaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Wala nga pong iba. Ito nga si Paulo Tantoco. Sa atin pong babalikan mga ka-update, gumawa ng malaking issue o kapabalaghan. Ito nga si Lisa Marcos sa Amerika, kung saan mga ka-update di umano na-detain o nakulong siya matapos ang nangyaring insidente nito. Kasi ito pong si Paulo Tantoco mga ka-update, kilala itong pangalan niya at matunog mga ka-update. Dito nasawi nga ito dahil nga ho na overdose sa cocaine. Yan po ang malaking nangyari dyan sa Estados Unidos na hanggang ngayon tinatakpan sa media. Ayan po mga ka-update. Kasi huwag po mga ka-update, sa atin ang babalikan ito pa, si Pangulong Duterte. Natakpan po, natabunan nga ito ang issue ng Paulo Tantoco na to, si Lisa Marcos, dahil ginawa nila, kinidnap nila si Pangulong Duterte mga ka-update. Kaya ngayon mga ka-update, sa pagbubutangira ni Claire Castro na bakit daw maniniwala kay BP Sara patungkol nga dito sa Paulo Tantoco na to at kay Lisa Tanas na nakulong, na-detain sa amin. Kung hindi naman daw, walang katotohanan mga ka-update. Dito mga ka-update, lumabas ngayon ang totoong bantot nito. Na ngayon, pinagpipiestahan na po si Tantoco mga ka-update. Ngayon mga ka-update, pagkikinggan nga natin itong magiging pahayag ni BP Sara patungkol nga dito kay Lisa Marcos na totoo ngang na-detain siya mga ka-update. Ayan po mga ka-update, basahin na lang po ninyo. County of Los Angeles Medical Examiner. Nilabas nga po nila mga ka-update. Kasi mga ka-update, ang Estados Unidos, walang bias-bias dyan mga ka-update. Itatanggalin niyo yung baho mo mga ka-update. Ito talaga si Lisa Tanas mga ka-update, sabit po niyan. Ayan mga ka-update, pagkikinggan din natin ito si BP Sara mga ka-update. Kung saan butak ng putak tong si Claire Castro, ngayon lumabas yung totoong baho ng amo niyang First Lady. Ayan mga ka-update. Kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang, First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Kaya mga ka-update, ano pong masasabi nyo yan sa pahayag ni Butangirang Claire? Malinaw na po mga ka-update, mismong Amerika na ang naglabas ng issue dito kay Tantoco, kung saan dawit talaga itong si Lisa Tanas mga ka-update. Ano pong masasabi nyo sa kakaputak ng spokesperson ng presidente mga ka-update? Hindi pa ba sapat yan? Diba mga ka-update? Hindi pa ba sapat kay Claire Castro ang matinding pamamahiya? Diba mga ka-update? Nakakaya yan, putak ka ng putak dyan pero hindi mo talaga alam
ang totoong nangyayari. Pilit nilang pinagtatakpan, kinidnap nila si Pangulong Duterte para matakpan yung issue ng Lisa Tanas na yan, mga ka-update. Tapos, ngayon, ang sabungero, kinalkal ulit nila kasi nga lumabas na itong mga to, mga ka-update. Lumabas na yung resulta ng pagkamatay o pagka, alam nila, na-overdose po sa cocaine, mga ka-update. Na-overdose sa coke. Ay, mga update, di ba? Nakakahiya yan, mga ka-update. Pakinggan na po natin itong pahayag ni Atty. Harry Roque kung saan nasa Europe po sila. Bet, ang kwento na lang po order. Katahimikan po sa lahat at medyo pugay natin at ating masaya. Maraming salamat po sa pagkakataon dito at kami ay maligaya at tahimik na kami nagkasama-sama rito kasama ang aming Spock Harry Roque. Kayo po ang pumagitna sa bawat at nagsasalita na magaganap upang magkaroon ng kaayusan. Sa iyong mga kamay, idinudulog po namin ang buong kagalakan at buong tapang at maging ang aming nating Pangulong Duterte ang mga tinataas namin sa iyo. Nawa ang iyong kapangyarihan, iyong nagustuhan siyang maganap kung ano man po ang kahihinat ng lasan dahil Netherlands. Bigyan niyo po kami ng patnubay, bigyan niyo po kami ng palakasan upang hanggang sa huling laban ay maipagtanggol namin ang aming tatay Digong. Lahat na ito ay tinataas namin at sinasamo sa ngalan at makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Thank you. Please remain standing for national anthem. Please, Kuya, take it please. Sanghawil ng Pilipinas. Okay, thank you. Ay na po tayo po. And gusto kong itawagin ang presidente ng DTS Paris, which is Development and Diversity and Solidarity in France, para magbigay po ng opening remarks sa ating lahat. Please welcome, Pres Pini Lauden. Talaga ano? Baong papangkala. Hello now. Good afternoon sa ating lahat. I would like to thank everyone who joined us today and pasensya na folks dahil mahirap ang ating venue kaya medyo kukunti lang tayo. And sa bawat supporter ng ni Tatay Digong,
ay pinapasalamatan namin kayo na hanggang ang laban natin ay hanggang sa dulo. Yes. Ang pagtitipon-tipon natin ngayon ay particularly is para kay Tatay Digong. Although the organization itself is not political, it's development in diversity and solidarity. However, ang organization nito ay nakikiyas doon sa good governance. That's why nandito tayo para kay Tatay Digong dahil sa lahat ng naging presidente, si Tatay Digong lang na-experience natin at nakita natin na nagtataas lalong-lalo na sa OFWs. At pinapasalamatan natin si Spoke, si Marie Bukit, na hanggang sa dulo hanggang ngayon napatunayan natin na sinasamahan niya talaga si Tatay Digong. Kaya Spokes, pinapasalamatan din namin puso, hindi lamang sa mga supporters, lalong-lalo na sila. Since si Spokes talagang he also sacrificed because of the love of Tatay Digong for our country. Maraming salamat, Spokes. Thank you. And gusto ko na po sanang recognize din ang presence po ng Makabayan Vlog all the way from London and family, sir. If you want to join them. And of course, Spokes, Harry Robin, thank you for coming. And sa katabi ni sir, si Edwin. Thank you po. So, hindi na ako magtatagal, no? And at MV, of course, all the way from Germany. And of course, as far as I know, may galing yata ang Geneva. Yes. Ma'am, welcome. And the Hague. Sino po galing the Hague? Shirley, thank you for coming. Thank you. So, hindi na ako yes, of course. Ang media pala ng Paris. Of course, Sir Dick, thank you for covering us sa event na ngayong hapon. And of course, yung mga iba-ibang si Ann, yes, si Ate Ann, and of course, si iba pang mga vloggers na sorry, hindi ko kasi kilala pa, so sorry. Then, hindi na ako magtatagal, no, para mahaba-haba ang kanyang ibibigay na speech sa inyo, no? Ang hindi nang iwan sa tabi ng ating Tatay Digong, all the way from Philippines to The Hague. At kung pa rin po siya, bibigay ko na po siya, si Spokes, Atty. Roque. Ayan na, yung baon ko pong palpa. Ito po aking cousin. Aking sexy queen. Maya-maya ako niyo po yung mga macho dance. Kaya kailangan pigilan ang mga sarili, kailangan ng mga kababae. Kanina po habang kami nawawala, sabi ko sa mga kasama ko, mukhang ibebenta na ako sa human trafficking moving driver. Babae ko yung driver. At ang sabi ko, kawawa naman ako, mabibenta na naman ako dahil sa katawan ko. Kaya buti na lang po, nahanap namin kayo at pinabuksan ni Q ang aming video para kami mag-guide papunta rito. Akala ko talaga dadalhin namin sa Romania at sex trafficking. Anyway, maraming salamat kay Willie po sa ating pagpupulong. I am 1 year delayed. Sa totoo lang po, kasi kung naglunsad ang atbang ng mga isog worldwide, dapat nakarating na ito dito. Ang totoo po niyan, pupunta muna ako Austria, tapos pupunta ng Paris, 1 day apart. Ang nangyari po, nasa airport na ako, bayad ko ng ticket ko, nag-check-in ako, sinabihan ako ng airline counter. Sir, kaka-expire lang po ng visa ninyo. So, hindi pa nakasakay din sa flight. Pinapapasa naman, pinakakuha ko ng visa. Kaya lang, it was too late already. Tapos na yung events sa Eiffel Tower. Now finally, yes. Hintay kami sa'yo sa Kaya I am 1 year delayed. Sorry po, it's exactly 1 year. It's July also, no, last year. Na dapat ako ilalapit. So I made it finally in Paris. Well, kasama ko po ngayon yung aking family here in Paris, si Edwin at si Ate Guy. Then, nandiyan po sila. Kasama ko rin po yung mga pamilya ko sa Tahe, si
si Charlene, at saka si MJ, at yung aking kapatid na si Makabayan from the UK. Now, alam niyo po, nakakalungkot ang balita ko. Kasi mukhang hindi okay si tatay dito. Utot malat ang description. Pagkaman si Vicky Sara, ang sinasabi niya, huwag naman tayo mag-alala. Kasi miski butot malat siya, maganda naman daw ang itsura ni tatay dito. Hindi kumulubot ang skin para daw ang patawag ko sa therapy. Therapy. Laser therapy. Patawag doon sa therapy na yun, parang nagkaroon daw si tatay Digong. At mukhang mas gwapo si Tatay Digong na butot balat siya. Huwag lang maging... Pero ang hindi natin makakaila, yung butot balat siya ay dahil hindi niya gusto talaga yung kalagayan. At naiintindihan ko naman dahil talaga naman pag-ulit-ulit ang sinasabi mula ng 2017 na nagsimula ako sa artikulo mula sa isang profesor sa Harvard na nagsasabi na dapat siya litisin for crimes against humanity. Sinasabi niya, bakit ako lilitisin ng dayuhan? Kung meron talagang dapat litisin at kung ako dapat litisin, bukas ang hukuman ng Pilipinas, dapat dito sila sa Pilipinas. That's right. Yun po ang kanyang sakit ng loob, yung katotohanan na bagamat tayo ay isang malaya, soberanyan bansa, na para magang pinabigay natin itong soberanyan ito at yung jurisdiction ng ating mga hukuman na siyang maglitis sa mga kaso mga di umanong mga krimen na nangyari sa Pilipinas. At ngayon, siya ay humaharap sa isang banyagang hukuman at humaharap sa mga banyagang estado. Ito po talaga yung bangungot niya na nangyari sa tunong buhay niya. At kasama ko po siya mula noong 2017, pinag-uusapan mo namin to, hindi niya akalain mangyayari ito. Dahil sa totoo lang po, ako po'y talagang nagkaroon ng mahabang journey dito sa ICC. Sa totoo po, ako po'y akademya ko sa UP, ako po talaga yung unang supporter ng ICC. Bakit? Kasi sinasabi ko, ang Pilipinas, teatro ng digmaan. Habang hindi natitigil ang digmaan sa Pilipinas, dapat meron isang hukuman, magpaparusa, lalo-lalo na doon sa gagawa ng mga war crimes. Yung mga krimen, paglabag sa international humanitarian law, kung walang lokal na hukuman na bukas at kayang litisin ang mga krimen ito. Ang inaalala namin pareho ni Tatay Digong, no? Yung panahon ng digmaan sa paligid ng Pilipinas at Amerika. Maraming din nakakalit sa atin na ang kasaysayan na yan ay ang kauna-unang pagkakataon na lantarang nilabag ng mga Amerikano ang international humanitarian law dahil ang order na ibinigay ng mga Amerikano ay patayin ang lahat ng buhay, hindi lang tao, pati mga hayop. Yan po'y labag sa tinatawag na batas na umila pag mayroong labanan, pero ang Pilipinas po, yan po ay naranasan natin noong Philippine-American War. Hindi nyo alam, pati waterboarding na kinatatakutan at kinasusuklaman. Unang-unang pinatupad po yan sa Pilipinas sa kamay ng mga Amerikano. At siyempre, ang pamilya ko po, ang lolo ko nagputo ng paa sa pangalawang pandaigdigang digmaan. Ayun, kahit iis lang ang paa, nagkaroon pa ng 12 anak. At bukod pa doon, ganun pa ang anak sa labas na tao na 6. Sabi ko nga, lolo, paano yung nagagawa? Kasi yung paa mo. Anyway, hindi pala paano naging ayaw. Pero kasi 8 anak. Sabi, hindi naman daw pa ang kailangan ikaw. Medyo pinky ang thoughts mo. Pero sa panig naman po ng aking nanay, ako'y nakakalungkot po. Kaya ako'y supporter na dapat maparusahan yung lumalabag sa pandaigdigang digmaan ng mga batas ng hirap ng digmaan. Kasi lahat po ng kalalakihan sa panig ng aking nanay, lahat po umanaw sa death mark. Yeah. Kaya nga po, malungkot, ayan, mga kapwa bataan, kababayan ko sa bataan, kami lahat, na kami mga bataan, napakadami namin mga kamag-anak na umanaw dyan sa death march na yan. Kasi nagbabawal din ang batas ng hirap pagmelabanan. So yan po yung dahilan kung bakit ako talaga yung aktibo na nagsasabi na dapat ang Pilipinas maging member ng ICC. Pero ang intensyon natin, kapag mayroong lumal-dumal na krimen, dapat maparusahan. Ang dapat maglitis, unang-una, yung mga hukom na lokal. Kapag hindi lang gumagana ang mga lokal na hukom, saka dapat pagkaroon ng hukuman na gagana para magbigay ng kasagot. So bagaman ako po ay nasa gitna ng
pagiging miyembro ng ICC at sa katunayan, naging matagumpay tayo ng panahon ni Nonoy Aquino na sumapi sa ICC, abay ako rin ang nagpunta sa ICC sa Assembly of State Parties sa New York at nagsabi na ito'y pagpapatuloy ng prosecutor yung pag-iimbestiga kay Tatay Digong samantalang bukas na bukas ng hukuman, mapipilitan ng Pilipinas bilang isa ang kaisa-isahan ng mga panahon na yun, estado ng taga-ASEAN na kasapi ng Rome Statute na BBTO sa Rome Statute. Hindi po tumigil ang prosecutor, kaya nagkaroon ng desisyon at sinimporta ako ang desisyon ni Tatay Digong na bumitiw. Kasi yung dahilan kung bakit tayo naging kasapi ng ICC, gagalaw lang ang ICC kung walang lokal na hukuman na po pwedeng gumalaw. Kaya nga, si Tatay Digong, kampante-kampante. Dahil siya naging abogado, naging piskal, na dahil masigla ang ating lokal na hukuman, hindi magkakaroon ng jurisdiction ng ICC. Hanggang ngayon, yan po ang bukas ng bibig ni Tatay Digong kapag siya nakipag-usap sa kanyang mga abogado na imposible na magkaroon ng jurisdiction ang ICC. At inaasahan naman natin na dahil malinaw ang provision ng ICC na bagamat ang pagiging miyembro ng ICC ay voluntaryo, dahil ito nga ay voluntaryo, ang kahit sinong estado na BBTO po pwede rin. At bagamat nakasaad na mayroong katungkulan na makipag-cooperate o makipagtulungan sa hukuman, hindi naman forever ang obligasyon na makipag-cooperate sa hukuman. Dahil mayroong time frame na nakasaad sa Rome Statute mismo. Kailangan yung pagtutulungan yan sa loob ng 1 taon matapos ma-deposito ang instrument of withdrawal na tinatawag. At kailangan kung gagalaw ang hukuman, gumalaw ang hukuman sa loob ng 1 taon na bago pagtapos bumitiw ang isang bansa. Nagkaroon na po ng isang decision dyan. At ang sabi ng korte, dahil ang preliminary investigation na nagsimula sa loob ng 1 taon, po pwede na magpatuloy ang preliminary investigation maski bumitiw na yung bansang yun. Pero dahil kita Tatay Digong nagsimula sa 2nd taon na, pilit natin sinasabi na wala ng jurisdiction na dahil natulog sa pansitan ang prosecutor. Ang malungkot po, bagamat sa malinaw na lengguwahe ng Rome Statute at yung naging desisyonan ng korte sa isang kaso, itong gobyerno natin ang siyang kusang nag-surrender kay Tatay Digong. At ngayon, ang sagot ng prosecutor at ang mga biktima doon sa argumento natin na walang jurisdiction, bakit yung sinasabing walang jurisdiction? Ay pag-surrender ng Pilipinas ay pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas na meron pang jurisdiction ng ICC. Ibig sabihin po, doble ang kawalangyaan ng Marcos administrasyon. Ikinidnap dahil hindi sinasunod ang Article 59 ng ICC Rome Statute na dapat hinarap muna siya sa lokal ng hukuman na magarantiya ang kanyang karapatang pangtao at marespeto ang soberenya ng bansang Pilipinas, may doble na po ang pagkawalan niya. Dahil habang sinasabi ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction ng hukuman, ang Marcos government naman sa pamamagitan ng voluntaryong pag-surrender sa kanya ay sinasabi, meron pa jurisdiction. Hindi nga lang yun. Dinagdagan pa ng asin ng sugat at sinabi, kami pa magbabayad sa pamasahe at lahat ng gastos ng mga testigos titindi dapat kita Tatay Digong bilang pagtutulungan sa ICC. Bakit nila ginawa yan? Para na mabaliwala yung sinasabi natin na wala ng jurisdiction yung ICC. Talaga naman pong ako'y binigyan ng babala ng aking mga kasama sa Kongreso dahil minsan naman tayo nabibiyembo rin ng Kongreso na talagang pupulbusin nila ang mga Duterte at kanilang mga aliado dahil nagnanasa talaga silang manatili sa pwesto ng forever dahil nabigo kanyang ama na magkaroon ng Marcos forever.